Alam mo bang posible kang makapag-ipon ng malaki kahit palimitado ang iyong kita? Kung palaging nagtataka kung bakit parang nauubos agad ang sweldo bago pa man dumating ang susunod na sahod, baka kailangan mo lang ng tamang diskarte sa mabilis na pag-iipon. Ito'y mga simple pero makapangyarihang tips na maaaring makatulong para makapag-ipon ka agad. Huwag palampasin ang 8 tips na ito at alamin ang mga praktikal na paraan para sa instant na pag-iipon na kayang-kaya mong simulan ngayon. Number 1. Assess ang income na pumapasok. Ang unang gawin para makapag-ipon ng mabilis ay i-assess ang income na pumapasok. Magkano ang perang pumapasok sa household nyo kada buwan? I-assess nyo kung ang pumapasok ba na income ay sapat para makaipon pa kayo or kulang. Kung kayo ay nakakapag-ipon na sa income na pumapasok sa inyo, for example, 10% ng income nyo ay naiipon nyo, tingnan nyo kung may opportunity pang taasan ng ipon nyo para mas mabilis kayong makapag-ipon. Kaya bang i-push to 20% ng ipon? Mas mataas na porsyento, mas mabilis kayo makakapag-ipon ng malaki. Pero kung sa assessment nyo ay kulang ang pumapasok na pera, kahit anong tipid nyo, hindi kayo makakaipon. Kaya kung kulang, gumawa muna kayo ng paraan para madagdagan ang source of income nyo, para eventually makapag-ipon kayo. Meron po akong video tungkol sa mga negosyong kumikita ng 1,000 pesos kada araw. Ilalagay ko po sa comment section para makapanood kayo at makatulong sa dagdag kita at dagdag ipon nyo. Number 2. Pag-usapan ng ipon goal bilang isang pamilya. Kung gusto nyo talagang makaipon ng mabilis, dapat lahat kayo sa pamilya ay pare-parehas ang mindset at parehas na gustong ma-achieve ang ipon goal nyo. Mahirap na si Mr. lang ang nag-iipon at si Mrs. naman ay nagwawaldas at walang mindset ng pag-iipon. Kung ganito ngayon ang sitwasyon nyo sa pamilya, ay maglaan ng oras para mag-usap at gumawa ng ipon goal. Kunin ang commitment ng bawat isa patungo sa goal nyo ng pag-iipon. Dahil kung lahat kayo ay may mindset ng pag-iipon, mas mabilis kayong makakaipon ng pera nyo. Number 3. Budgetan ang ipon. Diba kada buwan pagdating ng sweldo mo, meron ka ng perang nakalaan para sa renta, sa Meralco, sa tubig, sa groceries, etc. Naitanong na ba natin sa sarili natin, bakit di natin to ginagawa para sa ipon natin? Isipin natin na ang ipon ay bayad natin para sa future self natin. Ang ipon ay magsisilbing safety blanket natin kung magkaroon man tayo ng mga di inaasahang gastusin or pagkawala ng trabaho. Kaya ang ipon, ituring mo na life jacket yan, na dapat meron ka kada buwan. Kaya dapat kada buwan, ituring ang ipon na monthly expense na dapat budgetan. At itabi ang ipon sa account na di pwedeng ma-access agad para hindi mo magalaw. Pag lumaki na ang ipon at enough na para magamit ang ipon para paikutin at mas dumami, gamitin ito para magkaroon ka ng panibagong pagkakakitaan. Number 4. Aralin kung saan napupunta ang pera mo kada buwan. Ilista mo kada buwan kung saan napupunta ang perang kinikita mo. Kapag enough na ang information na nailista mo, maglaan ka ng oras para i-review mo kung saan napupunta ang sweldo mo. Ilang porsyento ba ang napupunta sa pangangailangan nyo? Ilang porsyento din ang napupunta sa mga luho? At ilang porsyento ang napupunta sa ipon? Kung nakita mo na malaki ang napupunta sa mga luho at impulse buying, gumawa ng paraan para mabawasan ito at ang maibabawas ay ilagay agad sa ipon para makapag-ipon ka ng mabilis. Number 5. Mag-deactivate na mga apps na dahilan ng impulse buying mo. Kung napapansin mo na malaking porsyento ng pera nyo ay napupunta sa mga bagay na hindi nyo naman kailangan at napabili ka lang kasi nakita mo sa TikTok or sa Facebook or sa iba pang mga social media pero hindi mo naman talaga kailangan ng mga ito, at ito din nagiging behavior mo na at nakakasira na sa finances nyo, panahon na para i-deactivate mo ang mga apps na sanhi ng mga impulse buying mo. Dito, sarili mo na ang kalaban mo.
Disiplinahin mo ang sarili mo na mag-deactivate ng mga apps na ito para hindi ka na matukso bumili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Instead na bumili ka ng mga hindi mo kailangan, itabi mo agad ang ipon mo para mas dumami. Number 6. Tigilan ang mga buy now, pay later. Bakit sa palagay nyo napakadami ngayon na nag-o-offer ng buy now, pay later? Di ba lagi natin sinasabi na ang mga mayayaman ay lalong yumayaman? Bakit kaya? Isa tong buy now, pay later ang nagpapayaman sa kanila at ang mga biktima ay yung mga taong wala namang perang nakalaan at bibili ng mga bagay sa buy now, pay later na malaki ang interest. Hindi niyo ba naisip na kumikita sila sa kawalang disiplina natin sa pera? Karamihan ng nasa buy now, pay later ay walang sapat na pera para bilihin ang bagay na gusto nila. Kaya pinasok nila ang buy now, pay later. Versus pag-ipunan ng gusto nila, sila ay pumapasok sa mga ganitong scheme at makikita na lang nila na nabaon na sila sa utang at di na makabayad pa. Kaya maging disiplinado. Kung may gustong-gusto kayong gamit o bagay, pag-ipunan ito at huwag magpaloko sa mga ganitong scheme. Dahil versus makatipid at makaipon, kayo pa ay malulubog sa napakalaking utang. Number 7. Limitahan ang pagkain sa labas or papa-deliver ng food. Ang pagkain sa labas ay madalas magastos. Sa taas ng food inflation ngayon, talagang kahit ang malalaki ang sweldo ay umaaray pag kumakain sa labas. Dahil mahina ang 1,000 pesos na gastos, lalo pat isang pamilya kayong kakain sa labas. Kung mag-isa ka lang, mahina ang 200 pesos. Lalo pat mas mahal ang magpa-deliver ng food sa mga Grab at Food Panda. Napakarami kong kilala na malaki ang sweldo pero walang ipon dahil sa madalas na pagkain sa labas at food delivery. Mas makakatipid kung magluluto ka na lamang sa bahay. Isipin mo kung araw-araw kang kumakain sa labas sa halagang 200 pesos sa isang meal, 1K ang matitipid mo sa isang linggo. Sa isang buwan, 4,000 pesos yun. Kaya mas piliin ang magluto or magbaon sa opisina para mas makaipon ka ng pera. Number 8. Iwasang sumabay sa trend or social media influence. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga tao ay nasa cellphone at an average of almost 7 hours daily. Ibig sabihin, araw-araw, malaki ang chance na makakita ka ng influencer na nagpo-promote ng kung ano-anong produkto na pwedeng hindi mo naman kailangan or meron ka na. Iwasan ang pagbili ng mga bagay na dahil lamang sa uso o nakikita mo sa social media. Hindi porke maganda sa kanila, maganda na din ang epekto sa'yo. Ilang beses na ba natin na-experience na nagpaloko tayo sa mga influencer at na-realize natin na nasayang lang ang pera natin? Tandaan nyo na ang mga influencer na to ay bayad ng mga may-ari ng mga produkto. For sure, maraming beses na din tayong naloko, di ba? Kaya kesa magpa-impluwensya ka sa kanila, iipunin mo na lang ang pera mo kesa masayang sa pagsunod mo sa mga uso. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!